Mga karangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen sa iyang live traffic situation ngayon dyan sa may Philcoa. Unahin natin yung nasa right side ng inyong mga screen. Yan yung moderate ngayon, ang daloy ng trapiko. Yan yung mga galing ng Fairview, galing ng Tandang Sora, bumaybay yan ng Commonwealth Avenue para mapunta naman dyan sa may Quezon Memorial Circle na Lagusan, papuntang Quezon Avenue at East Avenue. Samantala, nasa left side ng inyong mga screen, yan naman yung, eastbound ng Commonwealth Avenue. So, yan yung mga galing ng Quezon Avenue, galing Manila. Dumadaan yan ng Quezon Memorial Circle, baybay ng Commonwealth Avenue, papuntang Tandang Sora at papuntang Fairview area. Medyo mabigat na yung, medyo bumabagal na ang daloy ng trapiko dyan sa may Philcoa kasi nga rush hour na at Friday na. May 23, 2025, Biyernes, weekend na. Pero ang balita, walang pahinga sa pag-arangkada. Kaya naman, diretsahan tayo at wala nang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Jackie Manabat. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo sa East 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Mag-anak sa Bukidnon, minasaker gamit ang maso. Sa pool sa video, lalaking nanalo sa bilyar, binugbog ng mga kalaro na hindi nakabawi. Performance at walang bahid ng korupsyon, basihan ng Pangulo sa pagpili ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete kasunod ng malawakang reassessment. Civilian mission sa West Philippine Sea, tuloy sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo ng China sa pinag-aagawang teritoryo. At Jinky Pacquiao, finlex ang new love ng anak na si Jimwell. Sa pool sa video, ang pangbubugbog sa isang lalaki sa bilyaran sa Cebu. Ang biktima, sinaktan ng mga salarin na tinalo niya sa bilyar. May umaarangkadang balita si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa kuha ng CCTV, makikita ang tumatakbong biktima. Kasunod niya ang dalawang salarin ng abutan. Dito na pinagpapalo ang nagpahingang biktima. Bukod sa tako, may hawak namang tila maso ang isa pang salarin. Umalis ang dalawa pagkatapos na parang walang nangyari. Nasa ICU na ang biktima at nakatakdang operahan habang tinutugis ang dalawang suspect. Patay naman ang mag-live-in partner matapos magsaksakan sa kanilang bahay sa Kabangkalan, Negros Occidental. Base sa investigasyon, hindi raw pinayagan ng lalaki na bumalik ang kinakasama sa trabaho hanggang sa mauwi ito sa away at saksakan. Nakuha sa crime scene ang iba't ibang patalim na ginamit umano sa madugong away. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Pinasok ng mga magnanakaw ang department store ng isang mall sa Mexico, Pampanga, kamakailan. Hindi agad na-detect ang mga magnanakaw na dumaan sa ginawa nilang hukay sa ilalim ng mall ng madaling araw. Tinarget ng mga magnanakaw ang jewelry section. Pero wala silang nakulimbat dahil nabulabog sila ng mga dumating na pulis. Nabigo rin silang mabuksan ang steel vault. Gayunman, nakatakas sa mga magnanakaw matapos dumaan muli sa butas. Naiwan nila ang ginamit na crowbar at mga damit. Nakikita po nila sa CCTV, pero hindi po mapasok ng ating kapulisan. And then, bumalag na po doon yung mga suspect, yung sa binutas nila, ang problema naman po no, hindi natin alam agad kung saan po sila lumabas. Kaya doon po tayo medyo nagtagal, hindi po natin nahuli. Pero doon sa response time po ng ating PNP, 2:15, makikita po sa CCTV na nandun pa suspect, 2:11 na nandun na po ang ating mga PNP. Samantala, walang ulan pero binaha ang isang barangay sa Cebu matapos umapaw ang creek. Ang dahilan, sinemento raw kasi ang daluyan ng tubig ng isang developer. Nagbabalik si Clark Pasuit.
Nababahala ang mga residente ng Barangay Hipodromo sa Cebu dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Kahipa Creek. Ayon sa mga nakatira malapit sa creek, dati ay dumadaloy naman ng maayos ang tubig doon hanggang sa bigla na lang tumigil dahilan para tumaas ang tubig. Ang itinuturong dahilan nito ay ang pagsesemento umano ng isang developer sa daluyan ng tubig. Dumulog na ang mga residente sa lokal na pamahalaan para masolusyonan ang problema. Pinag-utos na ng Cebu City Council ang pagtatanggal ng semento sa nasabing daluyan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito inaaksyonan ng inireklamong developer. Pangamba ng mga residente ang lalo pang pagtaas ng tubig ngayong tag-ulan. Pansamantala, binomba na muna ang naipong tubig habang hindi pa naisaayos ang daluyan. Wala pang opisyal na pahayag ang private developer kaugnay ng pagsesemento nila sa daluyan ng Kahipa Creek. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang 3 miyembro ng pamilya sa massacre sa Bukidnon. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Unang nakita ng mga rumesponding pulis ang duguan at wala ng malay na mag-ama sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Managok sa Malaybalay City, Bukidnon. Sunod na nakita ang ina na patay na rin sa baba ng kanilang higaan. Ayon sa pulisya, nakaligtas ang 2 batang anak na naulila at humingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay. Ayon kay Police Master Sergeant Ken Hansel Bughaw, tagapagsalita ng Malaybalay City PNP, madilim sa kwarto kaya hindi nakita ng suspect ang 2 pang nakaligtas na bata na nanahimik kahit naapakan umano sila ng suspect. Kita nila isa ra ka lalaki dayon tambok daw nga lalaki kini dayon medyo linginon og naong dayon nagdala og kaning maso dako tong maso habog nga gigamit. Dagdag ng PNP, hindi agad umalis ang salarin at nagse-cellphone pa matapos gawin ang krimen. May mga tama sa ulo ang mga biktima na posibleng hinataw ng maso ayon sa PNP na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at paghahanap sa salarin at inaalam pa sa ngayon ang motibo sa krimen. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Sa kabila ng isinasagawang performance review, niretain ng Pangulo ang kanyang core economic team. Kabilang na ang mga kalihim mula sa DTI, DOF, DBM, DepEd at Office of the Special Assistance for Investment and Economic Affairs. Ayon sa palasyo, ang pagpapanatili sa mga economic managers ay bahagi ng layuning panatilihin ang stability at momentum ng mga reforma sa ilalim ng bagong Pilipinas agenda. Kasabay nito, nagpahayag naman ng buong suporta si House Speaker Martin Romualdez at nangakong paigtingin pa ang oversight function ng Kamara. Narito ang ulat ni Cherubim Ganaden. His Excellency Ferdinand R. Marcos Muling humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete sa sinagawang cabinet meeting sa Malacanang kahapon. Ilang araw matapos ng ipag-utos ang malawakang courtesy resignation bilang bahagi ng performance evaluation ng kanyang administrasyon. Sa tono ng pabiro ngunit seryoso ang layunin, nagbigay ng panimulang pahayag ang Pangulo na tila sumasalamin sa bigat ng kasalukuyang hakbangin. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyo lahat. Sa panig ng Kongreso, agad nagpahayag ng suporta si House Speaker Martin Romualdez na tinawag ang move ng Pangulo na matapang at kinakailangan upang higit pang mapalapit ang gobyerno sa mamamayan. Dagdag pa ng palasyo, pangunahing isa sa alang-alang sa pagpili kung sino ang mananatili sa pwesto ay ang track record performance at integridad ng bawat opisyal, lalo na sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng ilang ahensya. Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Sa panig naman ng publiko, inaasahan ng mas episyenteng gabinete na mas tugma sa direksyon ng bagong Pilipinas agenda habang nananatiling nakaabang ang taong bayan sa magiging desisyon kung sino ang mga mananatili at kung sino ang papalitan. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa malawakang courtesy resignation sa gabinete, inaasahan na ang mabilis na desisyon mula sa palasyo kung sino ang mananatili at sino ang papalitan.
Ayon sa Malacanang, ang magiging basehan ay ang performance ng bawat opisyal at ang kawalan ng anumang issue ng katiwalian. At kasama natin sa linya ng telepono si Palace Press Officer Yusek Claire Castro para bigyang linaw ang hakbang na ito ng Pangulong. Magandang hapon po, Yusek Claire, Jack Batallones at Jackie Manabat po. Magandang hapon po. Kung may problema siguro sa line tayo na okay, pero yun lang, may mga lobas na nalistahan no. At ang core member na retain. Yes, oo. Tsaka yun nga yung tanong Actually, kaya importante din yung sinasabi nga na retain yung mga economic managers. Kasi may mga economists na nagsabi na parang hindi yata maganda sa ekonomiya na kung buwelo pa lang nasa kalagitnaan, tapos biglang doon pa magpapalit. So medyo risky din. Kaya ang maganda is masagot siguro na kung paano yung kumbaga na-retain, yung momentum matuloy-tuloy na yung mga projects nga daw kasi sayang. And yung economic team kasi, yung tulad nga ng sinabi mo, Jack, no, yung mga proyekto dyan, hindi pwedeng mahinto. Because we're talking about the bulsa ng bayan. Ayan nga, itatanong natin kay Yusek Claire. Yusek Claire, are you back online? Talagang may problema doon sa kahapon pa problema natin yung mga lines. No? Pero yun, sige tuloy muna natin. Pero may nakita na tayong listahan. Ang tanong nga is, hanggang doon na lang ba? Kasi may mga nakita pa rin tayo na no? May mga pinalitan. May mga pinalitan. At meron pa tayong wala pa nakita tayong update kung nasa na ba sila. Kung na-retain ba sila. Kasi isipin mo, iba doon kakaupo lang. Oo, katulad ng sa Department of Transportation. Di ba? Ang dami marami siyang proyekto na binago at mga tinutuloy. At yun nga, kaka-appoint pa lang sa kanya. So, kapag pinutol ba yun? Di ba? Paano? Magbabago ulit. Ang dami niyang nilatag yun nga yung nagiging problema kung paputol-putol, no? Yung continuity. Ano ka ba, Jackie? Familiar ka ba dyan? Kunyari, pinalitan yung head ng isang nandiyan na ulit si Yusek Claire. Try natin ulit. Sa kanya natin Ayan, wala talaga. Okay. Pero yun nga, di ba? Yun naputol kong tanong. Pag pinalitan ba yung head nila, Jackie, ewan ko lang kung aware kung may info ka tungkol dito. Pati ba yung mga nasa down, yung mga agencies under sa umbrella na yun ay pinapalitan din? Hindi. Ang pagkakaalam ko, yung secretary mismo, yung head. Pero ang laging tinatanong, ito nababasa ko sa social media, ay humihinto ba yung trabaho? Yun, Humihinto ba yung trabaho? Di ba kapag pinag-resign ka, meron yung turnover So, sa setup na to, sa pagkakaintindi ko, sa setup na to, tinutuloy pa rin nila yung trabaho hanggang ipuputulin na. May notice yan. Pero ito nga, yung pinag-uusapan natin kahapon, Jack, no? Na dito ba sa transition na to, ano yung mga aasahan na puputulin? Oo, tsaka yun nga. Meron ba? Oo, tsaka maganda matanong nga natin kung once again magiging available si Yusek Claire. Di ba sinabi niya is parang mag-focus sila sa magiging action. Kung binibigyan ba nila ng timeline. Kung baga ito, bibigyan ka namin ng 6 months na mag-perform. Pero pag hindi, Tsaka parang, ano yung nga na metrics? si Yusek Claire. Oo. Yusek Claire? Yes, good afternoon, Jack. Good afternoon, Jackie. Opo. Oo, Yusek, yun nga, napakinggan namin yung speech nyo kanina, no? So, ang magiging metrics nyo, yung magiging basehan nyo kung sino yung i-retain ay yung may track record na mahusay at yung walang bahid ng korupsyon o yung integridad. Paano nyo po ito susukatin? Unang-una, katulad kanina nagsabi naman si ES Lucas Bersamin, ang katulad ni DENR Secretary, siya muna ay pinagpapahinga pero hindi naman ibig sabihin ay may bahid naman siya ng korupsyon. So maybe there is underperformance. Okay. At patungkol naman kay Secretary Acuzar, siya naman daw ay maaaring may under-delivery. So hindi naman ibig sabihin na lahat ng matatanggal ay may bahid ng korupsyon. Ayan, klaro. At least malinaw naman po. Tsaka Yusek Claire, no, doon sa sinabi nyo nga ay umaasa kayo sa mabilis na aksyon. Kumbaga yung performance talaga nila. Binibigay ba kayo, Yusek, na timeline? Kumbaga within 6 months, dapat medyo maganda, maayos mo yung ahensya mo. May binibigyan natin silang ganong klaseng timeline po? Hindi. Depende naman ito kasi kung ano yung task. Kasi may mga task naman na pang matagalan or medyo matagal ang makumpleto. So, depende yan kung gaano ba sila kabilis at kung ang dating ba, teka lang, parang tutulog-tulog yata or medyo mabagal. So, depende po yan sa magiging task nila.
Yusek, pinag-uusapan namin ni Jack kanina dito, no? Yung mga na-retain ay yung nasa core ng economic team. So ano po ba yung wisdom behind this? Para mas maintindihan natin. Yes, kanina sinabi po ni ES Bersamin na ang yung economic team po na binubuo ng 5 po ay masasabi po natin na sila po ay kumbaga the best na po para punan po ang kanilang tungkulin bilang parte ng economic team. Wala pong duda ang trust ng Pangulo sa kanila. Kaya po sila po yung mga inuna na inanunsyo ng Pangulo at ni ES Bersamin na mariretain po. Tapos Yusek, ngayon may nakikita kaming list na dito nakalagay retained, elevated, newly named, reassigned. May makikita pa ho ba over the weekend? Kasi may mga names pa rin kaming hinahanap. Or i-assume na namin na na-retain. Or hindi pa. Kumbaga may deliberation pa rin nagaganap ngayon. Opo, ongoing pa rin po yung evaluation. Most probably, sabi naman po ni ES Bersamin, in the coming weeks, meron po pa rin i-announce. Tsaka yun nga, actually yung tama ho ba, Yusek, no? Yung tamang term nyo dito is pag-recalibrate, no? Para mapalakas nga yung parang yung agenda nga ng bagong Pilipinas. Tama ho ba? Recalibration ho yung ginagawa natin. Opo, recalibration po yan para po ma-retain po ang dapat ma-retain at makapagpahinga muna yung kailangan muna magpahinga ng trabaho, sa trabaho. Yusek, usap-usapan sa social media itong recalibration. Ang nakikita naming madalas na tanong, no, humihinto ba ang trabaho at proyekto kapag nag-tender ng resignation, ng courtesy resignation? Hindi po, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho at ibig sabihin po niyan ay walang mahihinto at dapat gawin ang trabaho nila at kung ano po yung direktiba ng Pangulo. At wag po sila mag-alala at tuloy-tuloy pa rin po yan dahil hindi po hihinto na magawa ang dapat. Hintayin na lamang po nila kung sila ay matatanggal o mariretain. Ito po yung tamang panahon para ipakita sa Pangulo at sa bayan na sila po ay karapat-dapat na manatili sa kanilang posisyon. Yusek, are we expecting mga new names ho ba? Mga new faces kung sakali na ilalagay or wala pa kayong info tungkol doon po? Wala pa po tayong detalye patungkol dyan at hayaan natin ang Pangulo muna mag-decide base na rin po sa mga facts at mga records na ihahain sa kanya. Yusek, dun sa listahan ng bagong yung cabinet core team, maybe we could show the graphics, no? Merong bagong pangalan. Hintay lang natin yung graphics para sigurado tayo sa pangalan. Okay, sige. Nabanggit ko po ba sa inyo na nabanggit din po kanina ni ES Bersamin na ang papalit pansamantala kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga ay si DOE Secretary Rafael Lotilla. Ayan. Okay. At ang papalit naman po ay kay DSUD Secretary Jose Rizalino Alcuzar ay si Yusek Ping Aliling. Ayan po. At ang papalit naman po, if ever po, kapag ka po naging permanent representative na po natin ng Pilipinas to the UN, si Secretary DFA Secretary Enrique Manalo, ang papalit naman po sa kanya ay si Yusek Test Lazaro sa July 31, 2025 dahil po si yung atin po na permanent representative of the Philippines to the UN na si Vice Antonio M. Lagdameo ay nagsalita na po at nagmanifest na balak na po niya mag-retire. So hintayin na lang po natin yung panahon na yon. So sa permanent representative to the United Nations, si Ms. Tess Lazaro po yung papalit. Pero ano po yung reasons behind ito po kay Jose Ting Aliling at kay Rafael Lotilla? Ang nabanggit po ni ES Bersamin, malamang po, dahil sa kanilang pag-evaluate, nagkaroon po ng underperformance si Secretary Alcuzar at yun po, kay DNR Secretary, kay Secretary Alcuzar ay most probably under-delivery dahil meron po siya na ipangako noon tungkol sa 1 million na pabahay pero hindi po agad-agad na natapos or nagawa. Medyo parang napakalaki ng kanya expectation. And according naman po kay ES Bersamin, si DNR Secretary naman po ay
underperformance, so kailangan muna po niya siguro magpahinga. Okay. Yun po. Okay, so yun pala talaga. Kasi actually, inaantay nga namin, pinag-usapan nga namin Yusek kanina, tulad ni DOTR Secretary, Si Vince Dizon, Di sa pa rin department. naman namin nakikita. So yun nga, hindi natin pwede assume na mare-retain. Intayin na lang po namin na lumabas yung list po ng iba pang Yes. nakita ng cabinet members po. Mhm. Ang mahalaga, Opo, no, opo. Jack, at saka Yusek, tuloy-tuloy naman pala ang trabaho. Opo. Wala pong hihinto. Kahit po merong courtesy resignation, hintayin na lamang po nila kung ano magiging desisyon ng Pangulo at dapat po ituloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho nila. Okay, nako. Sige, maraming salamat, Miss Claire Castro, sa pagtanggap po sa aming tawag dito sa Arangkada Balita. Alam namin, very busy po kayo. Happy weekend, Yusek Claire. Salamat po. Yes, thank you, Jackie. Thank you, Jack. Sinagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga naging pahayag ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang press conference kasama ang Malacanang Press Corps sa Premier Guest House. Diretsang pinatutsadahan ni Bersamin ang dating opisyal matapos itong magsalita muli laban sa administrasyon. Ng mga Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Mahihirapan ang mga senator judge na mapawalang sala si Vice President Sara Duterte dahil sa lakas ng mga ebidensya ng prosekusyon laban sa kanya. Ito ang reaksyon ni San Juan City Representative at Prosecution Panel Member Isabel Maria Zamora. Matapos lumutang ang mga haka-haka na posibleng mabasura ang impeachment case ni VP Sara dahil konti lang sa mga kandidato ng administrasyon ang nanalo sa pagka-senador. Kailangan ng 2/3 o 16 sa 24 na senador para ma-convict si VP Sara. Sinabi ni Zamora na sa dami ng hawak na ebidensya ng prosecution, mahihirapan ang mga senator judge na ibasura ang kaso laban sa vice-presidente. Nakatakdang ipresenta ng House Prosecution Panel ang articles of impeachment sa June 2. Kampante ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na mahihirapan ang Senado na absueltuhin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora, miyembro ng prosecution team, malakas at matibay ang ebidensya na ihaharap ng Kamara laban sa Vice Presidente. Kaya ngayong hapon ay makakausap natin si Representative Zamora para talakayin ang nilalaman ng kaso at kung bakit naniniwala ang prosecution na mahirap itong ibasura. Magandang hapon po, Congresswoman Jack Batallones at Jackie Manabat po. Hi, good afternoon po sa inyong dalawa. Congressman, sinabi ninyo na malakas ang ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Pwede po ba niyong ibahagi yung mga pangunahing dokumento, yung mga pwede nyo nang i-share, no, o testimonya na tingin nyo magpapatibay sa kaso? Actually, siguro hindi ko pwedeng ibahagi muna kung ano yung ebidensya na hawak namin o yung mga witnesses, the testimonial evidence that we have. Pero siguro madami naman sa atin ang nakapanood ng mga hearings noon sa Kongreso, yung Quadcom, at may mga nailabas naman po doon. So gagamitin din po ang mga ebidensyang nakalap po ng ating Quadcom sa ating impeachment. Congressman, ganito, no, lagi namin tinatanong to actually sa mga guests namin, Jackie, at yung si partner niya, yung tungkol dun sa mga nag-inendorso ni VP Sara na mga senators, no? Will you push for yung mag-inhibit sila dito? Kailangan ho ba sila mag-inhibit? Kasi ano yan tawag dito? Conflict of interest. Possible. Conflict of interest. Actually, we understand that, but we never talked about it. Kasi ang paniwala po namin sa prosecution, meron po kaming sapat na ebidensya to convince even those who may appear to be on the side of the Vice President or on the side of the Dutertes
to convince them and the public that the charges will hold. Ito nga, diretsahan na po tayo dahil alam naman natin nakakaunti yung mga nanalong admin-aligned senators if you compare it with yung mga sumusuporta kay VP Sara. So, meron yung mga haka-haka, yung mga usap-usapan ba, posibleng ma-dismiss o kaya mabasura yung kaso. So, sa inyong pananaw, gaano ba kahalaga yung lakas ng ebidensya, yung para ma-pressure yung mga senator judges, yung hawak nyong ebidensya, gaano siya kalakas? Gaano kalakas ang ebidensyang hawak namin? Sa tingin ko po, malakas po, sapat. Dahil po, hindi naman po magsasampa ang Kongreso ng impeachment. We wouldn't have filed this in the first place kung wala po kaming ebidensya. We wouldn't be filing a mere scrap of paper in the first place. Ngayon po, siyempre, kumakalat pa kami ng ebidensya. Now we have our witnesses or judicial affidavits for the witnesses to support all of these documentary evidence. So kailangan po namin talaga ng mailabas, trabaho po namin na mailabas ang ebidensya at we hope that the public and the senators will be swayed by the evidence. Okay. Ma'am, ganito, isang mahabang, bilang last question, medyo mahaba-haba itong tanong na ito. Pagsasamahin ko na. Gaano kayo naghanda para dito sa nalalapit? Tsaka medyo magkakaroon ba ng problema? Kasi may dalawa po na hindi nanalo at hindi nakasama sa prosecution panel. Kumbaga nagkaroon ho ba ng realignment, ng assignment ng articles of impeachment at makakatulong ba yung pagpasok ni dating Senador Laila De Lima at ni Chel Jokno po? Okay. Tama po kayo, dalawa po ang natalo sa mga prosecutors. Si Congressman Ton Acharon at si Congressman Jill Bongalon po. And as we all know, Senator Laila has accepted. I think Attorney Chel also has accepted. So unang-una, we are very excited to have two brilliant legal minds in the prosecution. Of course, in the meantime po, pagpasok po ng June 2, ang kasama pa po natin ang ating mga prosecutors from the 19th Congress. Yung session po ng Senado na sa June 2 kung saan po tayo ay dinirektang i-present ang articles of impeachment. So 19th Congress pa po yan. And sila, Senator Laila will come in after or when the 20th Congress enters. Okay. Sige. Congresswoman, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon dito dahil nga tuloy-tuloy po naming babantayan ang impeachment proceedings habang nalalapit na nga yung pagharap Sana po sa Senado. Sana po ay mabantayan din po ang impeachment proceedings at para makita din natin lahat na ang ebidensya. Yes, definitely, Congresswoman. Good luck po sa inyo, sa team po. Maraming salamat po, Salamat Congresswoman. po. Thank you very much. Alam mo, mahalaga yung sinabi ni Yun nga eh. Congresswoman, yung pinakadulo, no? Na lahat tayo dapat magbantay. Kasi sige, may ebidensya yung kabila, may ebidensya yung kabila, but it's gonna be televised. So Yes, oo, may merong public court of opinion. Oo, di ba? Court of public opinion. Well, of course, sa Q&A nga, syempre hindi naman niya pwede ilahad sa ating strategy nila. Oo, Kasi understandable. Oo naman. Pero yun nga paano mo imumulat nga yung mata ng mga ng mga allied na doon sa na ito yung ebidensya namin, wag mo ipipikit yung mata mo, tingnan mo to. Paano mo iisnabin itong mga Well, that is what we're gonna see, no? And ayun. exciting time. Exciting times. Bilang tugon sa limitasyon ng mabibigat na sasakyang dumaraan sa San Juanico Bridge, naglabas ng special permits ang Marina para sa mga barko na magsisilbing alternatibong ruta sa pagitan ng Samar at Leyte. At live mula sa Tacloban, naroon si Hansel Cuevas. Hansel, kamusta dyan?
Jack, sa gitna ng umiiral na 3-ton weight limit sa San Juanico Bridge, agad kumilos ang Maritime Industry Authority para masigurong hindi mapuputol ang daloy ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng Leyte at Samar. Naglabas ng 8 special permits ang Marina para sa mga landcraft tank at roll-on roll-off o RoRo vessels na bibiyahe sa pagitan ng Calbayog City sa Samar at Ormoc City sa Leyte. Ayon sa Marina, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang inner island connectivity at mapabilis ang transportasyon ng tao at produkto. Kabilang sa mga barkong pinayagang mag-operate ay ang LCT Poseidon 40, MV Poseidon 48, 50 at 41 at ang MV Light Ferry 17 na bumiyahe rin sa ruta ng Cebu-Calbayog. 3 iba pang LCTS mula sa Sam Shipping Incorporation ang nagsimulang mag-operate araw-araw para mapunan ang epekto ng bridge restriction. Samantala, kinumpirma ng DPWH na target itaas sa 10 tons ang load limit ng San Juanico Bridge bago matapos ang taon. Isinusulong na rin ang konstruksyon ng ikalawang San Juanico Bridge sa tulong ng JICA na inaasahang matatapos ang detailed engineering design sa 2026. Jack, sa ngayon ay manageable pa ang sitwasyon sa mga alternatibong ruta pero ramdam na rin ang pabigat na daloy lalo na sa mga major ports ng Ormoc at Calbayog. May mga truck driver at delivery operators na rin na inirereklamo ang dagdag gastos at delay sa biyahe. Pero sinisikap naman ng mga LGUs at DPWH na maayos ang sistema habang tuloy ang rehabilitasyon ng San Juanico. Hansel Cuevas, FMR News, Tacloban. Bago ka namin pakawalan, no, gusto kong itanong kung nagkaroon ba ng time and motion study. Kumbaga, sinukat ba nila kung gaano ba maapektuhan yung mga residente at mga negosyante dyan? Hansel? Mukhang nawala na si Oo, mukhang nawala. Hansel. Oo. Pero yun nga, no, maraming ano din dyan sagot, diba, kung sakali nga na tataas yung, sigurado tataas ang bilihin kasi isisingil nila yung sa RoRo. Oh, diba? time is gold. Diba? So, bawat oras na nauubos Importante ay yun. pera. Samantala, mahigpit na aksyon ang isinagawa ng LTO laban sa mga driving school na umano'y nag-aalok ng non-appearance o shortcut sa pagkuha ng lisensya. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang 107 driving school sa buong bansa sa loob ng 2 linggo matapos madiskubring sangkot sa pag-issue ng peking theoretical driving course certificates. Kahit hindi nakadalo ang aplikante. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, karamihan sa mga paaralan ay nasa Region 3, Region 4A at Metro Manila. Habang iniimbestigahan, pansamantalang suspendido ang operasyon ng mga ito. Pinakita rin sa press conference ng DOTR ang isang fixer na nahuli ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos magbenta ng peking driver's license online sa halagang 1,000 hanggang 5,000 piso. Babala ni DOTR Secretary Vince Dizon, ang mga lisensyang nakukuha ng walang aktwal na training ay banta sa kaligtasan sa kalsada at maaari pang mauwi sa aksidente o pagkasawi. Mariin ding sinabi ng LTO ang mga gumagamit ng peking lisensya ay posibleng madisqualify sa pagkuha ng legit na lisensya at makasuhan ng falsification of public documents na may parusang 12 taon sa kulungan. Bilang tugon, tiniyak ng DOTR na kanilang pasisimplihin at pabibilisin ang proseso ng pagkuha ng lisensya upang mabawasan ang pagdulong sa mga fixer. Ryan Paraboles, humarangkada sa pagbabalita. Idineklara ng Land Transportation Office na guilty sa reckless driving ang driver ng SUV na sumalpok sa departure curbside sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City nitong May 4. Pinagmulta na ang driver ng 2,000 piso, binawi ang kanyang lisensya sa loob ng 4 na taon ayon sa LTO. Bukod sa administrative penalty, naharap din ng driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Sa ulat ng PNP Aviation Security Group, 2 ang nasawi habang ilan pa ang nasugatan sa insidente.
Sa aming pagbabalik, barko ng BFAR sinagi at binomba ng water cannon ng barko ng China. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Natuklasang kumadrona at hindi doktor ang nagtuli sa 10 taong gulang na batang namatay sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga opisyal ng barangay, matagal nang hindi nag-ooperate ang lying-in clinic na pinagdalhan sa bata at kumadrona lang ang nagbabantay doon. Bukod sa wala itong lisensyadong doktor, kulang umano sa mga dokumento ang klinika. May 17 nang dalhin ang bata sa klinika para magpatuli. Pero ilang minuto matapos, siyang turukan ng anesthesia, nahirapan ng huminga at nanginig na ang bata. Isinugod siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Tradisyon nga ba o dapat nang baguhin? Ngayong tag-init, muling dumarami ang mga batang sumasailalim sa tradisyonal na pagtutuli. Karaniwan sa mga barangay at sa labas ng ospital. Pero sa panahon ng modernong medisina, ligtas pa rin nga ba ito? O panahon na para higpitan ang regulasyon sa mga gumagawa ng tuli? Masasabi, anong say mo, mga kaarangkada? Sa probinsya, tradisyon kadalasan, lalo na sa mga bulubundukin. Ako, dumaan ako sa tradisyon na pagtutuli. Pero kailangan yung experience na talaga, yung magtutuli sa'yo. Lisensyado hanggat maaari. Depende sa magulang, di ba sinasaman yung mga magulang. Tingnan lang yung gagamitin. Baka mamaya palakol lang o kaya ano ang ginagamit. Sa panahon po ngayon, mas maganda po talaga yung bata na magpatuli ng mas maaga. Hindi ligtas ang tradisyon ng pagtutuli kapag yung sinaunang pagtutuli. Ang maganda ngayon, yung mga bagong pagtutuli, dumadaan tayo sa prosesong maganda, nanggagaling sa doktor. May mga anesthesia yan. Kasi pag may anesthesia, ang bata safe. Yung mga ganyang bagay, sa traditional ng tao yan. Traditional pa rin yan. O, kailangan gawin yan. Isang batang lalaki ang nasawi matapos ang tuli at base sa mga ulat, posible raw na overdose sa anesthesia ang ikinamatay ng biktima. Pero ang tanong ng marami, tama ba yung dosage? Tama ba yung proseso? Tama ba na nagpapatuli? Kasi doon na napupunta ang usapan eh. Kaya nga eh. At sa panahon nga ngayon, ligtas pa ba ang tradisyonal na tuli at panahon na para tuluyang sumailalim sa modernong medical circumcision ang mga Pinoy? Ngayong hapon, kilatisin natin ang lahat ng anyo ng tuli mula sa tabak, gunting hanggang sa laser. Kasama natin si Dr. Dennis Ngo, isang gastroenterologist. Doc, salamat po sa pagbisita po. Magandang gabi sa inyo, Check and Jackie. Yes. Salamat sa pag-imbitan nyo. Magandang gabi po. Yun nga, no? Alam mo, partner, uunahan ko Sige. na kayo, no? Go. Nagtataka ako, bakit kumadrona yung nagtutuli? Pwede ba yun? Posible ba yun? Kung babasahin natin na ang limitasyon ng kumadrona or midwife, ang tanging pwede nilang gawin ay magpaanak at alagaan ang bagong panganak. Hanggang doon lamang. Wala po tayong nakikitang indication na pwede po silang mag-perform ng circumcision o pagtutuli. Pero sa binasa kong mga Midwives Association, pag meron pong sabihin natin limitasyon sa availability ng healthcare provider, pwede silang mag-perform. Pero ang tanong ko naman, kung handa ba sila, marunong ba sila gumawa? Oo. Pero yun nga, at the same yung logic na yun, no? Yung kumadrona, bawal. Yes. Pero tandaan nyo, Doc, sa mga probinsya, uso pa rin yung pokpok. Sino po yung gumagawa nun? Definitely, hindi doktor yung gumagawa nun. Pero alam mo, yung tungkol sa pokpok na yan, dahil mga medical missions na sinamahan ko, wala naman silang, wala kaming nakikitang ganito. Siguro sa pelikula, nakikita niyo yung pokpok. Pero it's a very simple procedure. Por sabihin natin ng circumcision ay binubukas yung tinatawag na foreskin or balat sa ari ng lalaki para lamang maibukas yung pinaka-opening. Pero ano ba ang indication, ano ba ang silbi? Hindi ba yan ang mga tanong kanina ng mga tao? Wala tayong nakikitang basic indication bakit kailangan gawin ang circumcision. Basically, it's about hygiene, religious practices, and of course, dito sa atin, kultura ng mga Pinoy. Yun nga, yung point mo, Jackie, di ba? It's cultural yun eh. So, panahon na ba? Ito yung ilan sa mga tanong nila, no? Panahon na ba na questionin natin kung dapat nga bang nagpapatuli? Ang sa amin naman ay binibigyan namin ng pagkakataon ng pasyente o yung bata gumawa ng desisyon.
Kaya nga minsan, may issue dito yung mga newborn na tinutuli, yung 0 to 2 weeks. Yes. Dahil hindi sila binigyan ng pagkakataon magbigay ng consent o sumasang-ayon ba sila. Kaya nga ngayon, ang mga young adults, yung mga sabihin natin 7 to 12, yun ang nilename kong young adults, ay pinapayagan namin kapag nagbigay sila ng consent, informed consent. Iho, ito po ang gagawin sa inyo sa pamamagitan ng local anesthesia, ganun klase ang proseso, ito ang mararamdaman mo, ito ang mangyayari. Dapat alam nila ang buong proseso bago sumang-ayon sa isang proseso. Pero Jack and Doc, no, kailangan din malinaw doon sa mga nanonood ngayon. Kasi baka magkaroon ng trauma, magkaroon ng takot. Pero definitely, masasabi natin, isolated case, yung nangyari dito. I would Safe say, yan. Could we say yes, that? isolated case. And if you look at yung sa ating hospital, sa ating public health care system, ang dami natin public hospitals, available ang circumcision. Hindi mo kailangan pumunta sa private clinic. Kung kayo po ay sabihin natin, any individual pwedeng pumunta sa public hospital at sabihin, gusto ko magpa-circumcise. So it's an option, no? Kung gusto ng bata na magpatuli or not. Yes, Depende kung ito dun sa po, bata. yes. 7 years old To 12 years old. Kasi pwede na So silang... not the parents. Not the the bata. parents. Oo. Not the parents. Siyempre, magre-recommenda Oo. ang magulang. Pero, sino bang may katawan? Sino ba ang pasyente? Kahit na anong proseso, kahit na anong procedure kami, the adult sa bata, humihingi kami ng permiso. Ito rin, Doc, no, yung kasabi mo, yung haka-haka nga, kung ano nangyari sa bata. Pero definitely, lilinawin lang natin, Doc, hindi pa lumalabas naman yung autopsy report. Hindi pa natin alam kung ano yung cause ng death. Yes. Pero maganda siguro, hindi not to comment on dun sa case, Doc, na specific case. Pero Okay. di ba nilalagyan talaga ng anesthesia naman yan? Meron Pero naman. may dosage lang na dapat. May local anesthesia tayong ina-apply, Xylocaine usually, yan ang generic name. Ito po ay nilalagay sa tinatawag namin pudendal nerve or ito yung nerve o kable ng kuryente na pumupunta sa ari para maging manhid. Dahil isang simpleng cut ang gagawin natin para maibukas yung tinatawag na foreskin. Ganon kasimple. Ganun lang siya, di ba? Yes. Kasi nga yung inaano, di ba, sabi Keshod, nag-overdose sa anesthesia. Maraming ano Dahil sabihin natin, itong anesthesia na ginagamit namin sa pagse-circumcise ay ginagamit din natin sa mga pagbubunot ng ngipin. Ganun pala siya. No? Pero yun nga, Doc, ano ba yung mga pinagkaiba ng mga traditional, may mga modern ways ba ng circumcision? Hindi naman exactly pwede natin sabihin modern, pero meron tayong mga tinatawag na apparatus na ina-apply, na ilalagay sa foreskin so that pag natuyo na, kusang malalaglag. Yung mention kanina, it's for about hygiene, para sa mga maintindihan lang ng mga, Yes. sa mga manonood Oo. natin. Kung dapat ba sila o hindi magpatuli. So it's Dahil, Jackie, kasi ganito yan sa atin, sa Pilipinas. Ang isip natin, ang konsepto natin ay pag hindi po kayo tuli, medyo marumi ang ari. Pero pwede pa rin manatiling malinis, hygienic ang ari ng lalaki, maski na hindi siya tuli. Dahil tinuturuan natin paano ilinisin. Yung iba nga, sabihin natin, maski na circumcise, meron din proper way na paglinis. Pero may age limit po ba to? I mean, kunyari may senior, medyo matanda na. Wala. Okay. Pwede natin tanungin dito sa ating studio. Sino dito ang wala gusto pa? At walang aamin. Ay, hindi dapat ikahiya yan kasi normal yan. That's very acceptable. Sino daw gusto? No, ganito yan. Bakit ginagawa sa isang adult? Pwede dahil may medical reasons. May medical reason. Minsan, baka may issue sa daanan ng ihi. May issue ba ito dahil gusto siya makabuo ng pamilya? But because of certain anatomical problem na pwedeng i-correct through circumcision bilang adult, maaaring pwedeng gawin. Pero asking for a friend. Joke lang. Mas matanda ba, mas masakit? Totoo ba yun, yung ganong myth? Hindi ko idadaan sa usapang sakit, mas mabilis gumaling pagbata. Dahil iba na ang care na ipapatupad natin sa isang adult. Yun nga, no? Diba? Dahil sa isang adult, syempre, magpapantalon, kailangan pumasok sa trabaho, kaya ko bang sabihin, huwag kang pumasok ng isang linggo, dapat nakapalda ka, ipahangin, linisin, and everything. So, medyo
may resistance pag adult. Ang bata, susunod. Okay. So, bilang bilang sinabi niyo na hygiene, we should talk about this, no? So, Yes. optional siya. So, even the elders, so pwede Kasi, pala. may problema tayo minsan pag yung foreskin hindi masyadong malinis. So, nagkakaroon ng accumulation ng dumi, nagkakaroon ng infeksyon. Halimbawa, nasa marrying age na, fertile age na po sila, merong contact, siyempre, meron excess tissue na pwede pong dapuan ng tinatawag natin sexually transmitted infection. Yon. Yun nga, kailangan ng license pa para mag-conduct ka ng ilang klase surgery. Dahil ito ay isang minor surgical procedure, siyempre, kailangan natin isang licensed medical practitioner na ginagawa sa isang center na approved by the Department of Health na sterile ang surrounding natin. Ibig sabihin, dapat malinis. Para operating room. Oo, ganun siya. Nako. Marami tayong natutunan kay Doc. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Sa Dennis. pagpasyal po dito na at definitely para mapawi yung mga pangamba ng mga magulang. Yes. Oo. Salamat po, Doc. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, salamat po. Tumanggap ng gantimpala, ang isang lolo at isang LGBT member matapos magpatuli sa Lapu-Lapu City, Cebu. 20,000 pesos, ang tinanggap ng 68 taong gulang na lolo. Tumanggap naman ng 10,000 pesos ang isang LGBT member na nagpatuli rin kamakailan. Bahagi ng health advocacy ng Lapu-Lapu City ang pagbibigay ng libreng tuli at 10,000 pesos cash reward sa mga lalaking edad 20 pataas. Taong 2023 nang simulan ng mayor ng Lapu-Lapu ang programa bilang simbolo umano ng tapang, lakas, kalinisan, tulad ng bayaning si Lapu-Lapu. Wow, 20,000? Kung may babalik ko lang. Yung kabataan ko, of course. Tututo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Security at Economic Cooperation sa nalalapit na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong May 26 hanggang 27. Kasama sa dadaluhan ng Pangulo ang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit at ASEAN China Summit, kung saan ilalatag niya ang posisyon ng Pilipinas sa issue ng kapayapaan, kaayusan at pakikipag-ugnayan sa mga dialogue partners. Bahagi rin ng agenda ang pagtalakay sa Timor-Leste accession sa ASEAN at ang pagpirma sa Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045. Ayon sa Department of Foreign Affairs, siyam na leaders level engagements ang sasalihan ni Marcos, kabilang ang plenary at retreat sessions ng ASEAN Summit. Sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga lider ng mundo, hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang ating karapatan. Sa kanyang talumpati sa Madrid, Spain, iginiit ni Romualdez ang paninindigan ng bansa sa ilalim ng international law at nananawagan ng pagkakaisa ng mga demokrasya laban sa panggigipit at disinformasyon. May report si Cherubim Ganaden. The Philippines is our most strategic partner, particularly in the South China Sea. Sa 29th Parliamentary Intelligence Security Forum sa Madrid, Spain, nagbigay ng matatag at diretsahang mensahe si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ipinagtanggol ang soberenya ng Pilipinas sa harap ng mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, malinaw ang paninindigan ng Pilipinas. Hindi magpapasindak at patuloy na igigiit ang karapatan sa ilalim ng international law, partikular ang 1982 UNCLOS at 2016 Arbitral Award. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction through coercion or disinformation. Ang pahayag ni Romualdez ay kasunod ng panibagong insidente kung saan pinaputukan ng water cannon ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Pag-asa K2 habang nagsasagawa ng siyentipikong pag-aaral. Sa harap ng higit 40 bansa, nanawagan si Romualdez ng pagkakaisa ng mga bansang may malasakit sa demokrasya laban sa mga gray zone tactics, cyber propaganda at paglabag sa pandaigdigang maritime norms. Let me be clear. The Philippines remains steadfast in protecting our rights and entitlements in the West Philippine Sea
by upholding international law. Binigyang diin ng Speaker na mahalaga ang papel ng mga mambabatas sa pagbibigay ng legislative support para sa kalayaan, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Binigyang diin ng Speaker na mahalaga ang papel ng mga mambabatas sa pagbibigay ng legislative support para sa kalayaan, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Ang kanyang paninindigan ay bahagi ng pagpapatuloy ng inisyatibang nagsimula sa 28th PISF na ginanap sa Pilipinas, kung saan itinaguyod ang kolektibong depensa ng teritoryo, teknolohiya at pandaigdigang kaayusan. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Itutuloy ng atin ito coalition ang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea kasabay ang dalawang musical concerts sa Lunes, May 26. Ito ay sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China. Ayon kay Akbayan Party List President at Mission Commander Rafaela David, gagawin nila ang kauna-unahang Peace and Solidarity Concert sa West Philippine Sea. Kasama sa gaganaping concert sa Palawan at paligid ng Pag-asa Island ang mga artist mula sa Japan, Pilipinas at Malaysia. Kabilang dito sina Eve Dancel at Noel Cabangon. Higit kumulang 50 civilian volunteers at mga miyembro ng media, PCG Bantay Target makarating sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Mariing kinondena ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa dalawang barko ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Key 2 sa West Philippine Sea. Ayon sa BFAR, 2 beses na binomba ng water cannon at sinagi ng Chinese vessel 21559 ang BRP Datu Sanday kahapon na nagresulta sa pinsala sa harapang bahagi at smokestack ng barko. Nangyari ang insidente habang ang mga barko ay nagsasagawa ng routine mission kasama ang research team nito para mangolekta ng sample ng buhangin. Ayon sa BFAR, ito ang unang pagkakataon na tinarget ng water cannon ang mga research vessel ng BFAR sa lugar ng Pag-asa Key. Binigyang diin nito na naganap ang insidente sa loob ng territorial na karagatan ng Pilipinas. At sa kabila ng insidente, matagumpay naman na natapos ng mga mananaliksik o researchers ang kanilang misyon. Nanawagan si National Security Advisor Eduardo Año sa mga bansang kasapi ng ASEAN na manindigan sa ilalim ng international law sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Año ang kahalagahan ng UNCLOS o United Nations Convention of the Law of the Sea bilang pundasyon ng regional order. Kasabay ng panawagan para sa mas matibay na Code of Conduct na susuporta sa karapatan ng mga bansa sa rehiyon. Kaya ngayong hapon makakausap natin si Dr. Sherwin Ona, Associate Professor sa Department of Political Science and Development Studies ng De La Salle University para bigyan tayo ng mas malalim na pananaw sa issue. Magandang gabi po, Professor Ona. Magandang gabi, Jack and Jackie. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon. Yes, Professor Ona, may pinag-uusapan kasi yung sinasabi yung Code of Conduct. Paano ba ito gagawin? Di kasi parang ang target yata sa 2026? Hindi ba ito magiging, hindi ba siya ano doon sa UNCLOS? Kumbaga magiging, paano ba? Supersede o kaya overpower? Oo, parang maikling background lamang, Jack. 3 years ago kasi nagkasundo ang mga ASEAN countries kasama na ang China na magkaroon ng legally binding code of conduct. And ito nga yung tatalakayin, ito sa 2026. Now, of course, ang code of conduct kasi should not supersede yung nabanggit mo nga kanina, yung UNCLOS, kasi nga mas mataas na body or mas mataas na uri ng batas yung UNCLOS compared dun sa Code of Conduct. Ngayon, matanong mo, ano ba ang Code of Conduct? Ito ay ito ay isang guide, isang kasunduan para magiya yung mga iaasal ng bawat parties, diyan sa South China Sea. At ang layunin nga nito ay maiwasan yung mga hindi pagkakaintindihan at para hindi mauwi sa open conflict.
Sir, itong kailangan i-uphold, mahalagang i-uphold yung 2016 arbitral ruling. So itong explicit reference na ba na ito ay tingin nyo ay magiging major sticking point sa negotiations kapag binubuo nyo na itong Code of Conduct? Oo, maaring maging major sticking point yan. Kasi nga, alam naman natin ang patuloy na pagtatanggi ng China at pagsasawalang bahala dito sa arbitral results natin in 2016. No? But of course, nasa negosasyon kasi yan, Jackie and Jack. Depende yan sa ating mga diplomats kung ano yung pwede nilang pagkasunduan dun sa lalabas na Code of Conduct. Prof, ito na lang, looking ahead, ano ba yung biggest hope and yung biggest concern ninyo kapag pinatupad na itong COC? Magkakaroon ba ng kumbaga potential enforcement challenges? Kasi yun po yung nangyayari ngayon, Prof. Tama, oo. Maaring yan. No? Una-una, dapat maging legally binding siya, Jackie. Kasi yung mga nakaraan na version ng Code of Conduct noong 2002, hindi siya legally binding. So, pwedeng i-deny ng mga estado. Ito sanang bagong lalabas na sa 2016, dapat siya maging legally binding. At dapat din may semblance ng enforceability. Merong mga estado na pwedeng tumayo para mag-enforce ng mga agreement na mga ganito. Okay. Prof, we're gonna look forward to that, kasi we're talking about the sovereignty. And with that, sayang, ang dami pa nating gusto Sana itanong. mahaba pa oras, no? But we got very important insights. So maraming salamat po, Prof. Sherwin Ona, sa inyong mga paliwanag at insights. Salamat din sa inyo. Mabuhay kayo. Formal nang nagsampa ng reklamo ang aktres na si Nadine Lustre kaugnay ng pambabastos at pangaharas sa kanya sa social media. Nag-file si Nadine ng paglabag sa Safe Spaces Act laban sa ilang individual at grupong umaatake sa kanya kahapon. Ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law ay batas na naglalayong protektahan ang bawat individual laban sa gender-based sexual harassment sa iba't ibang lugar. Suportado ni incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang ginawang hakbang na ito ni Nadine. Si Nadine ay isa sa mga celebrity na nag-endorso sa ML nitong nakaraang eleksyon. Dati na ring nakatatanggap ng mga pambabanta at pambabastos ang aktres na si Nadine, pero hindi niya ito pinalalampas. And that's it for our Friday Chikahan, mga kaarangkada. Ako po si DJ Mia ng FM Radio Manila. Happy weekend, mga kaarangkada! Balik sa inyo, Jack and Jackie! Happy weekend! Yes, happy weekend, Yes partner. to women empowerment. Yes, of course, we welcome pala ulit sa Arangkada. Good to have Maraming you here salamat. again. Okay, at yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Sa ngalan ni Nino Corpus, ako si Jackie Manabat. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.